Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa ngayon, nawala ang grupo ni Luffy sa kakaibang dagat. Napagtanto na napakalaki ng bagyong ito, agad na sinabihan ni Nami ang lahat na ipunin muli ang mga layag. Kaya't inactivate ni Frankie ang paddle system ng barkong Sunny upang mailabas ang buong grupo sa bagyong ito. Sa wakas, nalampasan nila ang bagyo, ngunit natuklasan nila na ang dagat na ito ay napakakulimlim. Kaya binantaan ni na Frankie at Luffy si Usopp, na sinasabi na ang dagat na ito ay pinagmumultuhan, na nakakatakot sa kanya. Biglang dumaan ang isang sira-sirang barko patungo sa kanila, na ikinagulat nilang lahat. Hindi nila inaasahan ang totoong barkong multo. Sa sandaling ito, narinig nila ang isang boses na kumakanta na nagmumula sa barko, na labis na natakot sa buong grupo. Napagtanto ni Robin na may tao sa barko, at ito ay lumabas na isang mga awit na kalansay, na nagpa-excite kay Luffy at gusto niyang tingnan ito, ngunit pinigilan siya ni Sanji. Iminungkahi ni Zoro na ang lahat ay sabay na kumuha ng winning ticket, para makita kung sino ang pupunta sa barko kasama si Luffy, na ikinadismaya ni Nami dahil siya ang napili kasama sina Luffy at Sanji. Kaya't sabay-sabay silang umakyat sa barkong multo, at pagtapak na nila sa barko, nakita nila ang kalansay na nakikipag-usap sa kanila, na ikinatuwa ni Luffy. Habang si Nami ay nag-aalala, sa hindi inaasahan, sinabi niya kay Nami, "Maaari ko bang makita ang iyong panty?" Na ikinagalit ni Nami at sinaktan niya ito. Napagtanto ni Luffy na napaka-interesante niya, kaya, tinanong siya ni Luffy, "Gusto mo bang maging crewmate ko?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag siya. Ngayon, dinala ni Luffy si Brook upang makilala ang lahat, na ikinagulat nilang lahat. Habang walang magawa sina Nami at Sanji sa desisyon ni Luffy, natakot silang lahat nang makita ang sira-sirang kalansay na ito. Si Luffy lang ang nakaramdam ng excitement. Habang hinihintay si Sanji na maghanda ng hapunan, nakipagkwentuhan ang grupo kay Brook. Sa sandaling ito ay hindi na sila natatakot kay Brook, at nagsimulang mag-usisa tungkol sa kanya. Pagkatapos kumain ng sama-sama, nagsimulang sabihin sa kanila ni Brook. Nakakain pala siya ng devil fruit na nagbibigay ng kapangyarihan sa muling pagkabuhay, para mabuhay siyang muli. Dati, pirata rin si Brook, ngunit isang araw ay inatake ang kanyang barko, na naging sanhi ng pagkamatay niya at ng kanyang mga tauhan. Salamat sa kapangyarihan ng devil fruit, bumalik ang kanyang kaluluwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ang kaluluwa ni Brook at nang matagpuan niyang muli ang kanyang katawan ay isa na lamang itong kalansay. Buti na lang may buhok pa siya. Biglang napansin ng lahat na walang anino si Brook. Sinabi ni Brook, ninakaw ang kanyang anino at hindi niya mahawakan ang sikat ng araw, kung hindi ay magliyabang kanyang katawan, dahil nasaksihan niya ang kamatayan sa harap ng kanyang mga mata. Mula noon, nagpaanod-anod na siya sa madilim na dagat na ito, naalala ang mga yumaong kasamahan niyang tripulante, na labis siyang ikinalungkot, hanggang sa nakilala niya ang grupo ni Luffy na labis na ikinatuwa ni Brook. Ngunit tinanggihan ni Brook ang imbitasyon na sumali sa mga tauhan ni Luffy, dahil nawala ang kanyang anino at hindi makaalis sa dagat. Kaya sabi ni Luffy, tutulungan niya itong maibalik ang kanyang anino, ngunit tumanggi si Brook, dahil ang kumuha nito ay napakalakas. Bigla, nakakita sila ng multo, kaya napagtanto ni Brook na dumating na sila. Nang tumakbo ang grupo ni Luffy sa labas, nakita nila ang isang madilim na isla. Sabi ni Brook, ang pangalan nito ay Thriller Bark. Biglang umalis si Brook, dahil gusto niyang kunin ang kanyang anino. Binalaan niya ang grupo ni Luffy na huwag pumunta sa islang iyon, kaya tumalon siya sa dagat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakatakbo si Brook sa tubig. Ngayon, gustong-gusto ni Luffy na pumunta sa isla, na ikinabahala ng lahat. Napagtanto ni Robin na nakulong sila sa islang ito. Habang ang grupo ay takot sa multo, si Luffy ay handa ng mag-ghost hunting. Napagtantong hindi nila mapigilan ang kanilang kapitan, kaya't naghanda ang buong grupo upang tuklasin ang isla. Binuksan ni Frankie ang door number 2 ni Sunny. Nakapagtataka, ito pala ay isang mini Mary. Labis na ikinatuwa nito ang grupo ni Nami at kontrolado nila ito. Tuwang-tuwa si Luffy. Bigla nilang napansin na nawawala ang grupo ni Nami. Sa puntong ito, napagtanto ng buong grupo na may kakaiba sa barko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may humila sa pisngi ni Luffy, at kinuha pa ang espada ni Zoro para salakayin si Luffy. Pakiramdam nila ay may naririto, ngunit nag-aalala si Sanji kay Nami. Nang hahanapin na sana niya sila, may humila sa kanya pabalik at itinapon pabalik si Sanji sa barko, at sinunggaban pa si Robin. Pagkaraan ng ilang saglit na pagkulitan ng buong grupo ay umalis na siya. Sa panig ni Nami, naligaw sila sa isla, dahil si Nami ang nagmaneho ng barko papunta sa bangin na ito. Biglang may sumulpot na asong may 3 ulo,
dahilan para tumakbo ang buong grupo sa takot. Buti na lang at may nakita silang hagdanan, kaya tumakbo ang grupo ni Nami sa gubat, at gumamit si Yusuf ng smoke bomb para ma-distract ang tatlong ulong aso. Kaya naman nakatakas silang tatlo. Biglang may nakasalubong silang Batman. Aniya, napakadelikado ng gubat na ito, kaya iminungkahi niya ang grupo ni Nami na pumunta sa malapit na kastilyo ni Dr. Hogback. Sa puntong ito, sumakay ang grupo ni Nami sa kanyang kabayo, at pumunta sa kastilyo ni Dr. Hogback. Iniisip na siya ay isang mabuting tao, tinutulungan sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kilala rin ni Chopper si Dr. Hogback, dahil isa siyang genius na doktor. Pagtingin nila sa labas, napansin agad nila kung gaanong nakakatakot ang kagubatan na ito. Biglang sinabi ni Batman sa grupo ni Nami na maghintay sandali, ngunit sa paghihintay ng mahabang panahon, hindi na siya bumalik. Ngayon, napagtanto nilang nawala siya. Lumalabas na dinala niya sila sa courtyard ng kastilyo ni Dr. Hogback, kaya labis silang nag-aalala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang grupo ng mga zombie ang lumitaw. Dahil dito, natakot ang grupo ni Nami. Pinalibutan nila sila at binihag si Yusuf. Nang makitang inatake si Yusuf, agad silang inatake ni Nami, ngunit nahuli rin siya. Tumalon si Chopper at pinatay ang mga zombie para iligtas si Yusuf. Napagtantong nasa panganib si Nami, gumamit si Yusuf ng mga bala ng apoy upang takutin sila. Kinuha ang pagkakataong ito, nagtakbuhan ang grupo ni Nami. Sa wakas, nakatakas sila sa mga zombie. Ngayon, dumating na ang grupo ni Nami sa kastilyo ni Dr. Hogback, kaya sinubukan nilang pumasok sa loob, ngunit wala silang nakitang tao. Biglang may sumulpot na babae. Agad nitong tinakot ang buong grupo. Binato niya ng plato si Yusuf, na nagpapakitang hindi niya pinayagan si Yusuf na makapasok sa kastilyong ito. Sa kabutihang palad, dumating si Dr. Hogback upang pigilan siya. Sindri pala ang pangalan niya, kasambahay ni Dr. Hogback. Pero ayaw niya talaga sa mga plato. Kaya inimbitahan ni Dr. Hogback ang grupo ni Nami sa loob. Sa puntong ito, sinabi niya sa kanila, nagsasagawa siya ng isang eksperimento upang buhayin ang mga patay, na labis na ikinatuwa ni Chopper, at agad niyang hiniling ang kanyang autograph. Kaya't nagpahinga at naligo ang grupo ni Nami, habang sina Chopper at Yusuf ay kailangang magbantay sa labas para sa kanya. Dahil napagtanto ni Nami na nilinlang sila ni Dr. Hogback, at ang kanyang eksperimento ay tungkol sa paglikha ng mga zombie. Kaya, nagpa siya si Nami na kailangan nilang tumakas. Biglang may humawak kay Nami, pero wala siyang nakitang tao. Sabi niya, magiging asawa kita. Nagtakbuhan sina Chopper at Yusuf. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinipa siya ni Nami, kaya tumalon siya sa bintana para tumakas. Inatake siya ni Yusuf. Ngayon, napagtanto ni Nami na hindi siya nakikita. Habang naghahanda ang grupo ni Luffy para hanapin ang grupo ni Nami, nang bumaba sila, nakasalubong nila ang tatlong ulong aso, na nagbanta sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi natakot si Luffy. Gusto pa niya itong kainin. Bigla na lang gustong paamuhin siya ni Luffy, pero agad siyang kinagat nito. Kaya't sinuntok ni Luffy ang tatlong ulong aso, at pagkatapos ay masunurin itong naging alaga ni Luffy. Ngayon ay pumasok na sila sa kagubatan. Biglang nakita ni Luffy ang isang kabayo at puno na umiinom ng alak. Kaya't nahuli sila nina Luffy at Frankie, at inanyayahan silang sumama sa kanilang mga tripulante. Samantala, ang grupo ni Nami ay aalis sa kastilyo, ngunit sila ay natuklasan ng Batman. Nang makita ang isang painting sa dingding na nagsasalita din, natakot sila. Kaya, hinawakan niya si Chopper. Napagtanto ni Yusuf na ang lahat dito ay isang zombie. Nang salakayin siya ng lahat, binato sila ni Yusuf ng sulo na ikinatakot nila, dahil alam niyang apoy ang kahinaan ng mga zombie. Nang sinubukan nilang tumakas, nakita nilang nakalock ang exit, kaya napapaligiran na naman ng mga zombie ang grupo ni Nami, kaya kinilabutan sila. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang nahulog sila sa isang lagusan sa isang fireplace. Akala ni Nami ay ligtas ito, ngunit mas marami ang mga zombie dito, na nakakatakot sa grupo ni Nami. Buti na lang at nakatakbo sila sa ibang kwarto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Yusuf ang larawan ni Sindri dito, at napagtanto nilang siya pala ang kasambahay ni Dr. Hogback. Pero sa picture, walang peklat ang mukha niya. Binasa ni Nami ang kanyang diary, at natuklasan na si Sindri ay dating isang sikat na mga awit, ngunit siya ay namatay mula sa pagkahulog sa entablado 10 taon na ang nakakaraan, na ikinatakot nilang lahat, dahil napagtanto nilang isa rin siyang zombie. Biglang may nakita si Nami na isang chest, na ikinatuwa niya, iniisip na baka may kayamanan sa loob. Sa hindi inaasahan, isa pala itong zombie sa loob, kaya nagpatuloy sila sa pagtakas. Ngayon,
May sumulpot na zombie swordsman, hinahabol ang grupo ni Nami, habang ang grupo ni Luffy ay nasa malalim pa rin ng gubat. Bigla silang nakakita ng mga multo na ikinatuwa ni Luffy na hulihin sila, pero hindi niya ito mahuli. Dumaan sila sa katawan ni Frankie, naging negatibo siya. Tapos naging negative din sina Luffy at Zoro. Napagtanto ni Robin na kung sila ay hinawakan ng mga ito, mawawala ang lahat ng lakas ng loob nila. Kaya umalis ang mga multo at nakabawi si Luffy, si Zoro naman ay tinukso ni Sanji. Sa puntong ito, dumating ang grupo ni Luffy sa sementeryo. Bigla siyang nakakita ng zombie na bumangon, ngunit itinulak siya ni Luffy pababa, sa pag-aakalang siya ay isang sugatang matanda. Kaya't magkasamang lumitaw ang mga zombie, iniisip na maaari nilang takutin ang grupo ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sabay silang binugbog. Kaya, ang mga zombie ay natalo. Sa panig ng grupong Nami, nagkataon silang tumakbo sa lab ni Dr. Hogback. Nakita nila siyang gumagawa ng bagong zombie. Napansin ni Chopper ang isang numero sa kamay ng zombie. Habang pinagmamasdan nila kung paano niya binuhay ang mga patay, lumitaw ang zombie swordsman na ikinagulat nila, dahil ang paraan ng pagsasalita niya ay katulad ni Brook. Sa panig naman ng grupo ni Luffy, may kausap silang mga zombie, kaya tinanong sila ni Luffy tungkol sa kinaroroonan ni Nami. Nang makitang hindi sila nagtutulungan, ikinagalit nito ang grupo ni Luffy. Kaya, muli nilang inatake ang mga ito, na naging sanhi ng pagyuko ng lahat ng mga zombie sa kanilang mga ulo sa lupa. Pagkatapos ay nagpatuloy ang grupo ni Luffy sa kastilyo ni Dr. Hogback. Biglang tumakbo sa kanila ang isang matandang lalaki para humingi ng tulong, dahil nakilala niyang malakas ang grupo ni Luffy. Nais pala ng matanda na tulungan siya ni Luffy na makuha ang kanyang anino. Habang nagtataka ang buong grupo kung sino ang kumuha ng kanyang anino, inihayag niya na siya ay tinatawag na Moria. Nakilala ni Robin na, isa nga si Moria sa 7 Warlords of the Sea, dahil ninakaw niya ang anino ng maraming tao, kaya pinilit silang magtago sa islang ito. Kaya, nagpa siya si Luffy na tulungan siya, na pinasaya siya at ang lahat ng naririto. Samantala, ang grupo ni Nami ay inatake ng zombie swordsman. Natuklasan sila ni Dr. Hogback. Sa kabila ng pag-alam na natuklasan nila ang kanyang plano, nanatiling kalmado si Dr. Hogback. Aniya, ilang minuto na lang magsisimula na ang pangangaso. Sa panig ng Invisible Man, napansin niyang pilit na iniyuko ang mga zombies sa lupa, kaya agad niyang inutusan ang mga ito na bumangon. Siya pala ang pinuno ng mga zombie na nagngangalang Absalom. Sa kabilang banda, ang mga multo ay nagtatagpo patungo sa kastilyo, dahil may isang batang babae na kumokontrol sa kanila sa loob. Samantala, nakatanggap si Moria ng impormasyon na narito ang Straw Hat Pirates na ikinatuwa niya. Habang nakarating ang grupo ni Luffy sa kastilyo, ipinaalam sa kanila ng matandang lalaki na ang Thriller Bark ay ang pinakamalaking barkong pirata sa mundo. Ngayon, inutusan ng mga subordinate ni Moria ang mga zombie upang simulan ang pangangaso sa gabi. Sa panig ni Hogback, inutusan niya si Sindri at ang zombie swordsman na hulihin ang grupo ni Nami, ngunit naramdaman ni Nami na ang zombie na ito ay kahawig ni Brook. Kaya, ipinahayag ni Hogback sa kanila, na siya ay isang maalamat na esprimador mula sa bansang Wano na pinangalan ng Ryama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang binunot ni Ryama ang kanyang espada, mabilis itong dumaan sa kanila, dahilan para isipin ng grupo ni Nami na sila ay nilaslas, ngunit nang sila ay tatakas na, sila ay nasugatan. Lumalabas na ang Ryama swordsmanship ay hindi kapani-paniwalang mabilis, na nag-iiwan sa mga kalaban na hindi alam na natamaan na sila. Samantala, pumasok sa kastilyo ang grupo ni Luffy. Ang mga zombie sa silid ay nagsimulang palibutan sila, ngunit ang buong grupo ay hindi natakot at agad silang inatake. Sa sandaling ito, napagtanto na lamang nila na napakalakas ng grupo ni Luffy. Napakabilis, natalo ng grupo ni Luffy ang mga zombie, ngunit napagtanto nilang may baboy pa pala. Sa panig ni Nami, ikinulong sila ni Hogback sa isang kabaong, habang ang zombie gang sa labas ay nagtipon pabalik sa kastilyo. Sa oras na ito, natuklasan ng grupo ni Luffy na nawala si Sanji, ngunit hindi sila labis na nag-aalala kay Sanji. Habang ang mga zombie ay tiwala pa rin sa kanilang Panginoon, dahil isa si Moria sa 7 warlord. Pero sabi ni Luffy, kung maglakas loob siyang sakta ng mga kaibigan namin, sisirain ko agad ang buong isla na ito, dahilan para matakot ang mga zombie. Sa panig ni Absalom, tinawag niya ang kanyang mga high-level na zombie, para hulihin ang grupo ni Luffy para kay Moria. Nang utusan niya ang mga zombie na hulihin ang grupo ni Luffy, biglang may isang wild boar zombie na nagngangalang Lola na naiwan. Gusto niyang pilitin si Absalom na pakasalan siya, ngunit tumanggi pa rin ito at sinabing, napili na niya ang kanyang maging asawa.
Kaya pinakita niya kay Lola ang picture ni Nami na ikinagalit niya, at agad na tumakbo para hanapin si Nami. Habang tinatanong ng grupo ni Luffy ang baboy na zombie kung nasaan si Moria, pero naniniwala pa rin siya na mahuhuli sila ni Moria. Sa oras na ito, dinadala ng mga squirrel zombie ang grupo ni Nami sa kinaroroonan ni Moria. Buti na lang at natumba sila, kaya nakatulong ito kay Chopper na magising. Nang salakayin siya, agad silang natalo ni Chopper, kaya ginising niya sina Nami at Usopp. Sa puntong ito, napagtanto ni Nami na nakatakas sila mula sa laboratorio ni Hogback, ngunit ayaw umalis ni Nami, dahil napagtanto niyang may kayamanan ang kastilyong ito. Bigla silang napalibutan ng isang grupo ng mga zombie na hayop, na ikinatakot nila. Nang salakayin nila ang grupo ni Nami, sinubukan silang pigilan ni Chopper, ngunit napakarami nila at pinalibutan nila ang grupo ni Nami, kaya't agad na sumalakay ang kuyog ng mga zombie at nasupil sina Usopp at Chopper. Noong nasa panganib si Nami, isang zombie penguin ang agad na nagligtas sa kanya, dahil hinding-hindi siya sasakit ng babae, na nakakagulat sa kanila. Sa panig ni Luffy, napagtanto nilang nawawala si Zoro. Habang hindi maiintindihan ni na Franky at Robin ang nangyayari, nakahanap si Luffy ng isang kalapit na suit of armor, na nagpasaya sa kanya dahil sa tingin niya ay napakakot. Bigla silang inatake ng isang high-level na zombie, na ikinagulat ni Franky dahil iba siya sa mga normal na zombie, kaya napalaban siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo pa rin ang zombie at patuloy na gumamit ng sword techniques para salakayin si Franky. Akala niya ay natalo na niya si Franky, ngunit agad itong bumangon at itinapon ito. Napagtanto nila na ang mga zombie ay hindi nakakaramdam ng sakit, kaya ang ulo na baboy ay nagpaalam sa grupo ni Luffy. Ang mga zombie na ito ay lahat malakas nang sila ay buhay. Biglang sumulpot lahat ng high-level na zombie at pinalibutan sila. Napagtanto ni Luffy na kailangan nilang lumaban, kaya inatake nila sila. Sa panig ni Nami, pinoprotektahan sila ng zombie penguin. Nakilala niya na pamilyar ang zombie na ito. Sa panig ni Zoro, nahuli siya ni Moria, kaya kinuha niya ang anino ni Zoro. Ang anino pala ni Sanji ay kinuha rin niya. Habang nilalabanan ng grupo ni Luffy ang mga zombie, kahit anong laban nila ay patuloy pa rin silang bumabangon, kaya, patuloy pa rin ang pag-atake ni Luffy sa kanila. Sa hindi inaasahan, isang zombie swordsman ang sumalakay kay Luffy. Napagtanto niyang teknik iyon ni Zoro, na ikinagulat ni Luffy, dahil kamukha niya si Zoro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natambangan si Luffy. Samantala, si Franky ay napapaligiran ng kuyog ng mga zombie. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Robin na makatakas, kaya nagtakbuhan sila, ngunit hindi nila mahanap si Luffy. Bigla nilang nalaman na nahuli si Luffy. Nang iligtas na sana siya, hinarang sila ng isang higanteng spider zombie. Sa panig ng zombie penguin, pinoprotektahan pa rin niya ang grupo ni Nami. Napagtanto nilang kamukhang-kamukha niya si Sanji. Biglang lumitaw ang isang wild boar zombie na nagngangalang Lola. Ang target pala niya ay si Nami, dahil nagseselos siya na si Nami ang napili bilang nobya ni Absalom. Kaya agad na inatake ni Lola si Nami, pero pinigilan siya ng penguin. Sa hindi inaasahan, siya ay natumba niya. Sinamantala ni Absalom ang pagkakataong ito, inagaw si Nami. Nakilala niya ito na sumilip sa kanya habang naliligo, kaya naman agad siyang ginulat ni Nami sa kuryente. At patuloy na nagsitakbuhan ang grupo ni Nami, habang patuloy na iniisip ni Absalom na ito ay isang pag-ibig na kidlat. Nang hahabulin na sana ni Absalom si Nami, tumayo ang penguin para pigilan siya. Sa galit, agad siyang tinalo ni Absalom. Sa panig naman ni Nami, hinahabol pa rin sila ni Lola. Dahil nagseselos siya sa pag-ibig ni Absalom kay Nami. Sinubukan siyang pigilan ni na Usopp at Chopper para tulungan si Nami, ngunit napakalakas niya. Sa panig ni na Franky at Robin, napapaligiran sila ng kuyog ng mga zombie, kaya nagpa siya si Franky na sirain ang tulay, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga zombie. Pagkatapos ay ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para maging mga pakpak, at pinalipad si Franky pataas, kaya, sila ay ligtas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa rin sumusuko ang mga zombie. Bigla, nahulog si Brook mula sa langit. Sa panig ni Nami, naabutan siya ni Lola. Nang akmang aatakihin siya, sabi ni Nami, lalaki ako, na ikinagulat ni Lola. Sa sandaling ito, sabi ni Nami, tutulungan niya si Lola na pakasalan si Absalom, na labis na ikinatuwa ni Lola. Kaya nagsimulang magplano si Nami na tulungan si Lola. Ngunit lumalabas na sinisiyasat talaga ni Nami kung nasaan ang kayamanan, at nalaman na ang kayamanan ay nasa silid ni Perona. Nang makitang papalapit si Absalom, tumakbo si Lola kay Absalom. Kinuha ang pagkakataong ito, nagtakbuhan ang grupo ni Nami.
Sa panig ni Perona, nakapasok siya sa barko ni Luffy at kinuha ang lahat ng kanilang mga gamit at pera. Sa oras na ito, dinala si Luffy sa kinaroroonan ni Moria, na ikinagulat niya dahil ang matangkad na lalaki na ito ay isa talaga sa 7 warlords. Sabi niya, gagawin niyang subordinate si Luffy at ang layunin niya ay maging hari ng pirata. Akala ng grupo ni Nami ay nakatakas na sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan sila ni Absalom, kaya nagtago sila sa loob ng malapit na teddy bear. Dahil doon, hindi nadiskubre ni Absalom ang grupo ni Nami. Sa panig ni Frankie, inaatake siya ng gagamba, kaya tinamaan siya ni Robin sa mga mata, dahilan para hindi siya makakita, at agad siyang natalo ni Frankie. Ngunit si Robin ay nahuli ng isang grupo ng mga daga, kaya nahuli din niya si Frankie. Akala niya nanalo na siya, sa hindi inaasahan ay dumating si Brook na ikinagulat niya, at agad siyang natalo ni Brook dahil kanina pa niya ito nilaslas. Sa hindi inaasahan, nakatakas ang anino mula sa loob ng kanyang katawan, na ikinagulat ni Robin at Frankie, dahil kayang talunin ni Brook ang mga zombie. Kaya, natakot ang mga daga at tumakas. Sa puntong ito, sinabi ni Brook sa kanila. Lumalabas na napadpad din siya sa islang ito noon, kaya nakita niya si Moria na kumukuha ng mga anino mula sa iba, at inilagay ang mga ito sa mga zombie na nilikha ni Hogback. Iyan ay kung paano nabubuhay muli ang mga zombie. Dahil si Moria ay kumain ng isang devil fruit na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga anino. Kung kukuha siya ng anino ng isang malakas na tao, kung gayon ang mga zombie na nilikha niya ay magiging napakalakas, kaya palaging pinupuntirya ni Moria ang mga may mataas na bounty. Sa panig ni Moria, tinipon niya ang kanyang mga nasasakupan upang makamit ang kanyang layunin na maging hari ng pirata. Ngunit sinabi ni Luffy, ako ang magiging hari ng pirata. Habang nagtatago ang grupo ni Nami sa loob ng teddy bear at pinagmamasdan ang lahat, hindi nila alam kung paano ililigtas si Luffy. Sa oras na ito, kinagat ni Luffy ang bakal na kulungan at nakatakas, ngunit agad siyang inatake ng mga kontroladong multo ni Perona, dahilan para mawalan ng kalooban si Luffy. Ang plano pala ni Moria ay kunin ang anino ni Luffy, kaya sinimulan niyang bunutin ang kanyang anino at pinutol ang anino ni Luffy, dahilan para mawalan ng malay si Luffy. Dahil gusto niyang lumikha ng pinakamalakas na zombie. Nang makitang hawak ni Moria ang anino ni Luffy, nag-alala ang grupo ni Nami. Ito pala ay naghanda siya ng isang hindi kapanipaniwalang malakas na zombie, at nilayon niyang gamitin ito para talunin si Kaido. Sa panig ni Brook, sinabi niya kina Robin at Frankie, na ang mga anino na kinuha ni Moria ay ibabalik sa barko. Sa oras na ito, binigyan niya sila ng 2 bag ng asin at sinabing, ito ang kahinaan ng mga zombie dahil makakatulong ito sa pag-neutralize sa kapangyarihan ng mga devil fruit users. Sa panig ni Moria, sinimulan niya ang kanyang plano, pumunta sa katawan ng zombie ng pang-900, habang kinuha ng mga gagamba ang katawan ni Luffy. Sa mga oras na ito, nakastock pa rin ang grupo ni Nami sa loob ng teddy bear, kaya pinagpatuloy nila ang pagmamasid sa kanila. Sa panig ni Brook, mag-isa siyang pumasok sa laboratorio. Madali niyang natalo ang lahat ng mga zombie, dahilan para makatakas ang mga anino sa loob ng mga ito. Si Ryama pala ang punteriya ni Brook, dahil anino niya ang natalo niya kay Ryama noong una. Kaya naman napunta si Brook sa kinalalagyan ni na Frankie at Robin. Sa panig ni Moria, dumating siya sa lugar ng zombie na nagngangalang Ors, na ikinatakot ng grupo ni Nami, dahil isa itong higanteng demonyo. Kaya, sinimulan ni Moria na ilagay ang anino ni Luffy sa zombie, na labis silang nasasabik, dahil malapit na nilang makita ang higanteng zombie na magising. Nang marinig ang tibok ng puso ng zombie na nagsimulang tumibok, na ikinatakot ng grupo ni Nami, kaya, sila ay natuklasan nila. Biglang nagsimulang yumanig ang kastilyo, nagsimulang umangat ang higanteng zombie at ang una niyang sinabi, gusto kong kumain ng karne. Pagkatapos ay lumikha siya ng malakas na hangin. Sa pagkakataong ito, agad na tumakas ang grupo ni Nami. Sa puntong ito, napagtanto nilang kailangan muna nilang hanapin si Luffy. Biglang inatake ulit sina Chopper at Usopp. Hinahabol pala sila ni Absalom, kaya nahuli niya si Nami. Tumayo si Usopp at inatake siya, ngunit nawala siya kasama si Nami at inilayo siya, na naging dahilan upang mawala siya kay Usopp at Chopper. Bigla silang pinalibutan ng mga zombie, kaya nahuli silang dalawa, na ikinatakot nila. Sa kabutihang palad, dumating sina Robin at Frankie sa oras. Kaya, ginamit nila ang asin ni Brook upang talunin ang mga zombie, na naging sanhi ng pagtakas ng kanilang mga anino, na nagpasaya kay Usopp at Chopper. Sa oras na ito, dumating si Brook sa kinaroroonan ni Ryama, upang labanan siya at bawiin ang kanyang anino. Sa panig ni Frankie, nakatakas sila mula sa mga zombie,
kaya sinabi niya kay Yusuf kung paano talunin ang mga zombie. Sa oras na ito, kinuha ni Moria ang lahat ng pagkain sa kastilyo upang pakainin si Ors, ngunit gaano man karami ang kinakain ni Ors, hindi pa rin siya busog. Kaya't inutusan niya ang mga zombie na kunin ang lahat ng nakareserbang pagkain para kay Ors, na nagpapasaya kay Ors. Kaya inutusan ni Moria si Ors na maging subordinate niya. Pero tumanggi si Ors dahil may sarili siyang pangarap. Kaya binasag ni Ors ang pader at lumabas. Sa puntong ito sinabi niya, "Ako ay magiging hari ng pirata." Habang si Brooke ay nakikipaglaban kay Ryama, sa panig ni Frankie, tumatakbo sila pabalik sa barkong Sunny. Biglang, natuklasan ni Yusuf na ninakawan sila ng lahat ng kanilang pagkain, at natagpuan nila sina Luffy, Zoro at Sanji. Pero kahit anong pilit nila silang gisingin, hindi sila nagkakamalay. Nakaisip si Yusuf ng ideya at sumigaw, "May karne, may mga babae, at mga espada." Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising agad silang tatlo. Sa puntong ito, napagtanto ni Zoro na nawawala ang kanyang anino. Habang nagagalit si Luffy sa pagkawala ng lahat ng pagkain, natuklasan ni Sanji na nawawala si Nami. Nang malaman na gustong pakasalan ni Absalom si Nami, nagalit si Sanji. Sa sandaling ito, sinabi nila sa kanilang tatlo ang lahat ng nangyari, at sinabi ni Frankie kay Luffy, na pinili ni Brooke na mamuhay ng mag-isa hanggang sa sandaling ito, upang tuparin ang isang pangako sa isang balyena na pinangalanang Lebon. Kaya naniwala si Frankie na si Brooke ay isang tunay na lalaki. Nang mabanggit si Lebon, napagtanto ni Luffy at ng lahat, si Lebon ang nakasalubong nilang balyena noong una silang pumasok sa Grand Line. Dahil sa napakatagal niyang paghihintay, tuloy-tuloy na ibinabangga ni Lebon ang ulo niya sa bato. Kaya nangako si Luffy kay Lebon na babalik siya, at nag-iwan pa ng signature mark sa ulo ni Lebon. Nagulat si Frankie nang malaman niyang nakilala na ng grupo ni Luffy si Lebon. Sa panig ni Brooke, nakikipaglaban pa rin siya kay Ryama. Bagamat si Brooke ay patuloy na ibinabagsak sa kanya, ngunit pilit na bumangon si Brooke dahil kailangan niyang bumalik upang salubungin si Lebon. Sa hindi inaasahan, napakalakas ni Ryama at nabasag ang buto ng mukha ni Brooke, kaya't si Brooke ay patuloy na natalo ni Ryama. Samantalang ang grupo nina Luffy ay tuwang-tuwa at gustong maging kakampi nila si Brooke, kaya, sa pagkakataong ito ang buong koponan ay nagpasya na kontrahin sila. Sa sandaling ito, napagtanto ni Ors na ang kanyang mga braso at binti ay hindi maiunat, na ikinalito niya, dahil sa kanyang subconscious ang kanyang mga braso at binti ay maaaring umunat. Kaya't umakyat si Ors sa palo upang humanap ng daan patungo sa dagat. Sa panig ni Luffy, gusto nilang talunin si Moria, habang si Sanji ay nag-aalab sa galit, dahil gusto niyang talunin si Absalom upang iligtas si Nami. Sa puntong ito, namahagi si Yusuf ng isang bag ng asin sa lahat upang harapin ang mga zombie, kaya't sila ay umalis. Samantala, umakyat si Ors sa palo at nakita ang dagat, na labis na ikinatuwa niya, samantalang si Moria ay nanatiling walang pakialam, na patuloy na nagmamasid kay Ors. Biglang nakatanggap ng balita si Moria, na ang grupo ni Luffy ay umaatake dito upang bawiin ang mga anino. Habang sina Luffy at Sanji ay umaatake sa mga zombie, na ginagawa silang natatakot. Nahati pala sila sa dalawang grupo. Sa panig ni Zoro at Frankie, marami na rin silang natalo na mga zombie. Sa puntong ito, kontrolado ni Perona ang kanyang multo na dumaan kina Luffy at Sanji, na naging dahilan upang mawalan sila ng lakas ng loob. Nang samantalahin ang pagkakataong ito, agad silang pinalibutan at nahuli ng mga zombie, kaya inatake sila ni Yusuf, at agad na pinalayo sina Luffy at Sanji, ngunit hinabol pa rin sila ng mga multo. Biglang tumalon si Ors at aksidenteng naputol ang tulay, aksidenteng naghiwalay sina Yusuf at Sanji, dahilan para mahulog sila sa kinaroroonan ni Zoro at Frankie. Biglang may natuklasan si Yusuf. Sa harap nila ay nakatayo si Ors, ang anino ni Luffy. Sa panig ni Luffy, hinahanap pa rin nila si Moria. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo nila si Hogback at Sindri, kaya nagpasya si Chopper na labanan siya, upang hayaan si Luffy na magpatuloy sa paghahanap kay Moria. Nang sinubukang pigilan ni Sindri si Luffy, agad siyang hinawakan ni Robin para hayaang sumulong si Luffy. Sa sandaling ito, galit na galit si Chopper dahil si Hogback ay isang hindi etikal na doktor. Bigla, tinawag niya ang mga anino ni Zoro at Sanji para harapin sila. Sa panig ni Luffy, natagpuan niya si Moria, ngunit siya ay nananatiling kalmado. Habang si Yusuf ay natatakot, sa pag-iisip na sasalakayin sila ni Ors. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumuha lang siya ng bato para gayahin ang isang pirata, na ikinagulat ng buong grupo dahil katulad niya si Luffy. Kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo papunta sa kastilyo. Bigla nilang nakasalubong si Perona na naghihintay sa kanila.
Lumalabas na kumain siya ng Horo-Horo Devil Fruit, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha at makontrol ang mga espiritu ng multo. Kaagad, kinokontrol niya ang mga multo upang salakayin sila, na ginagawang mawala ang lahat ng kanilang kalooban at pakiramdam na hindi karapat-dapat sa pag-iral. Inakala ni Perona na nanalo siya, kaya inutusan niya ang kanyang mga zombie na minions na hulihin sila. Sa hindi inaasahan, agad na nagpaputok ng asin si Yusuf sa kanilang mga bibig, na ikinagulat ni Perona. Kaya, patuloy niyang inaatake si Yusuf muli, ngunit nananatiling hindi nabigla si Yusuf, dahil palagi siyang pesimista, na ikinagulat ni Perona. Sa puntong ito, nagpa siya si Yusuf na manatili sa likuran upang pigilan si Perona, para magpatuloy ang grupo ni Zoro, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay umalis silang lahat, naiwan si Yusuf na mag-isa, na nag-aalala sa kanya. Sa kabilang banda, si Absalom ay naghahanda na pakasalan si Nami, habang si Nami ay wala pa ring malay. Labis na ikinatuwa niya ito nang hahalikan na niya si Nami. Hindi pa rin naniniwala si Perona na mapapawalang bisa ni Yusuf ang kanyang kapangyarihan, kaya, patuloy niyang sinusubukang atakihin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging negatibo ang kanyang mga multo, na ikinagulat ng mga zombie. Samantala, si Yusuf ay nakakaramdam ng lubos na kumpiyansa, at siya ay bumaril ng asin sa mga bibig ng mga zombie. Sa hindi inaasahan, natikom nila ang kanilang mga bibig, kaya, si Yusuf ay patuloy na hinabol ng mga ito. Sa panig ni Brook, kinakalaban pa rin niya si Ryama. Kahit anong laban niya, walang kalaban-laban si Brook sa kanya. Gayunpaman, bumangon muli si Brook. Kaya, nagpa siya silang tapusin ang laban na ito. Sa pagdaan nilang dalawa, sa hindi inaasahang pagkakataon, unang natamaan ni Ryama si Brook, kaya natalo si Brook, ngunit naaalala pa rin niya si Lubon. Nang malapit na siyang tapusin ni Ryama, sa kabutihang palad, dumating sina Frankie at Zoro sa tamang oras, at napigilan ni Zoro si Ryama. Sa panig ni Luffy, ipinahayag niya kay Moria, matatalo kita. Samantala, sinusubukang halikan ni Absalom si Nami, ngunit ang barko ay patuloy na nanginginig, na pinipigilan siyang gawin iyon. Hinila pala ni Ors ang angkla ng barko, dahilan para lumutang ito sa agos. Kaya inutusan ni Absalom ang mga zombie na pigilan si Ors. Ngunit nakakagulat na mabilis ang paggalaw ni Ors, at agad na gumamit ng sunod-sunod na suntok ni Luffy para atakihin sila, na ikinagulat ni Absalom, dahil sinasalakay ni Ors ang kanyang sariling panig. Biglang lumitaw si Sanji, tuwang-tuwa na natagpuan si Nami. Samantala, pinaatras ni Zoro si Ryama, na ikinagulat ni Brook dahil napakalakas ni Zoro. Sa sandaling ito, napagtanto ni Zoro na ang kanyang espada ay napakatalim, kaya sinabi niya kay Zoro na isa ito sa Wano Country's 21 Great Sword, na pinangalan ng Chisoy, na nagpapasigla kay Zoro, kaya nagpa siya siyang kunin ang espadang ito. Habang sinasalakay ni Luffy si Moria, hinarangan siya ng anino ni Moria. Kaya inutusan niya ang sarili niyang anino na salakayin si Luffy. Hinihintay na pala niyang makalimutan ni Ors ang lahat ng alaala niya, at maging zombie niya. Kaya nagsimulang mag-counter-attack si Luffy, ngunit ang kanyang anino ay naging mga paniki upang harangan si Luffy. Sa panig ni Yusuf, gumamit siya ng apoy upang talunin ang mga zombie. Nang sasalakayin na sana niya si Perona ay tumakbo ito palayo kaya hinabol siya ni Yusuf. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinabol din siya ng teddy bear. Napagtanto ni Yusuf na napakalakas nito, kaya tumakas siya. Samantala, inatake ni Sanji ang mga zombie upang iligtas si Nami, na ikinagalit ni Absalom at agad niyang inatake si Sanji, ngunit umiwas si Sanji. Sa puntong ito, nagawa niyang galitin si Sanji, dahil sa pangahas niyang gawing nobya si Nami, kaya sinipa niya si Absalom na lumipad papunta sa pader, na ikinalilito niya sa lakas ni Sanji, dahil ang kanyang katawan ay pinahusay ni Hogback sa 661 pounds. Patuloy siyang sinipa ni Sanji, para ipaghiganti ang kanyang kawalang galang kina Robin at Nami. Napagtanto na ang sitwasyon ay hindi pabor, si Absalom ay naging invisible upang makatakas, ngunit nakita siya ni Sanji at nagpatuloy sa isang malakas na sipa. Sabi ni Sanji, may iba pa akong sama ng loob sa'yo. Iniwan si Absalom na nalilito tungkol sa sama ng loob na ito. Habang patuloy na inaatake si Sanji, umiwas si Sanji at sinipa ang baril na nakatago sa kamay ni Absalom. Nakatulong pala sa kanya ang kanyang invisibility power na itago ang baril na ito. Sa puntong ito, ipinaalam sa kanya ni Sanji, ngunit ang kanyang sama ng loob sa kanya ay dahil sa pagkain ng invisibility devil fruit, pagnanakaw sa pangarap ni Sanji na makapasok sa paliguan ng mga babae, kaya naisip niya na ito ay isang katawa-tawang pangarap. Kaya, binatukan siya ni Sanji. Ngayon, talagang galit na galit si Absalom. Kaya,
nagpa siyang labanan si Sanji ng seryoso, dahil pinahusay ni Hogback ang kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng lakas ng iba't ibang mga hayop. Kaya naging invisible siya para palihim na atakehin si Sanji. Sa puntong ito, hindi masabi ni Sanji kung nasaan siya. Kahit inaatake na siya, pero kailangan pa rin niyang protektahan si Nami. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ni Absalom ang kutsilyong nakatago sa likod niya, dahilan para matumba si Sanji at malaglag si Nami, ngunit nasalo siya ni Sanji. Gaano man siya salakayin ni Absalom, hindi siya binitawan ni Sanji at agad niyang nilabanan si Absalom, na patuloy na sinisipa siya sa pader. Sa panig ni Luffy, siya ay kinakagat ng mga paniki ni Moria, ngunit kahit ilang beses silang talunin ni Luffy, ang mga paniki ay muling bumubuo sa anino ni Moria. Kaya nagpa siya si Luffy na atakehin ng sorpresa si Moria na ikinagalit niya. Sa panig ni Usopp, hinahabol pa rin niya si Perona habang hinahabol siya ng teddy bear. Kaya, patuloy niyang inatake si Usopp. Napagtanto niyang apoy ang kanyang kahinaan, kaya agad na gumawa ng pader na apoy si Usopp para harangin siya. Sa puntong ito, natagpuan ni Usopp si Perona. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kaya niyang lumipad. Nagulat ito kay Usopp. Nang sinubukan ni Usopp na salakayin siya, maaari din niyang palakihin ang sarili, na ikinatakot ni Usopp. Ngayon si Perona ay kumilos ng napakabilis, kaya hindi siya tumpak na mabaril ni Usopp. Sa hindi inaasahan, maaari niyang i-face ang katawan ni Usopp papalapit sa puso nito, na mas ikinatakot ni Usopp, iniisip na malapit na siyang mamatay. Pero nang aasar lang pala si Perona dahil sa kasalukuyan ay nasa anyong multo siya, kaya hindi niya nahawakan si Usopp at madadaanan pa niya ang lahat. Sinubukan ni Usopp na salakayin si Perona, ngunit lahat ng kanyang mga pag-atake ay walang saysay. Akala ni Usopp ay hindi rin siya aatake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring lumikha si Perona ng mga ghost bomb, na naging sanhi ng pagsabog ni Usopp, kaya tumakbo si Usopp sa takot. Ngunit naabutan siya ni Perona at patuloy na gumamit ng mga ghost bomb upang salakayin si Usopp, nasugatan siya at napagtantong hindi patas ang labanang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan at inatake ng teddy bear si Usopp, kaya naisip niyang malapit na siyang mamatay. Ngunit gusto pa rin ni Usopp na lumakas para tulungan si Luffy, kaya agad niyang sinuot ang maskara ni Sogeking. Nagbigay ito ng tiwala kay Usopp, at agad niyang nilagyan ng asin ang bibig ng teddy bear. Naging dahilan ito para makatakas ang anino ng teddy bear, na ikinagalit ni Perona, kaya agad na tumakbo si Usopp. Sa sandaling ito, patuloy na ginamit ni Perona ang kanyang multo para kumapit kay Usopp. Nagdulot ito ng kanyang patuloy na pagsabog. Ngunit napagtanto din ni Usopp ang kanyang lihim na nakatago sa isang kalapit na silid. Kaya't agad na binaril ni Usopp ang silid na ikinabahala ni Perona. Nandoon pala ang tunay niyang katawan kaya agad na inatake ni Usopp ang tunay na katawan ni Perona. Gumawa si Perona ng malaking ghost bomb para makuha si Usopp. Sa puntong ito, bumalik si Perona sa kanyang tunay na katawan. Sa panig ni Luffy, inaatake pa rin niya si Moria, ngunit patuloy na hinaharangan ng kanyang anino. Lumalabas na hinihintay pa rin ni Moria na mawala ang lahat ng alaala ni Ors, habang gusto pa rin ni Ors na maging hari ng pirata. Sa panig ni Robin, sinusubukan niyang makuha ang anino ni Zoro, ngunit ito ay napakalakas at nagawang makatakas. Habang nakikipaglaban si Chopper sa anino ni Sanji, sa hindi inaasahan, umatake mula sa gilid ang anino ni Zoro na ikinagalit ng anino ni Sanji, kaya nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Sinamantala ang pagkakataong ito, agad siyang sinunggaban ni Chopper, kaya naman maaring maglagay si Robin ng asin sa kanyang bibig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalakay ng anino ni Sanji si Robin. Ikinagulat nito si Chopper dahil hindi niya inaasahan na sasalakayin niya ang isang babae. Kaya naman, pareho silang nahuli. Sa panig ni Ors, tuluyang nawala ang lahat ng alaala niya, kaya agad siyang bumalik sa kinaroroonan ni Moria. Sa puntong ito, nagising si Perona at agad na nagpasabog ng bomba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas si Usopp, salamat sa seashell na sumisipsip ng shockwaves. Napagtanto ni Perona na hindi siya makagalaw. Si Usopp pala ay nagpaputok ng pandikit sa kanya kanina, kaya agad siyang inatake ni Usopp, na ikinabalisa ni Perona. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay isang bala na naglalaman ng kumpol ng mga ipis, na nagpasindak kay Perona. Pagkatapos ay inilabas ni Usopp ang kanyang 10 toneladang martilyo, at agad na hinampas sa ulo ni Perona na naging sanhi ng pagkahimatay nito. Kahit na peke ang 10 toneladang martilyo, ngunit nanalo si Usopp. Sa panig ni Zoro, gusto niyang kunin ang itim na espada ni Ryama, kaya agad niya itong inatake. Sa hindi inaasahan, napakalakas din ni Ryama.
Napagtanto ni Brook na silang dalawa ay mga masters sa espada. Patuloy na sinalakay ni Ryama si Zoro. Kaya ginamit ni Zoro ang lahat ng kanyang mga diskarte upang labanan siya, kahit na pinutol ang buong kastilyo. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa isa't isa. Sa puntong ito, nag-aaway sila sa ibabaw ng kastilyo, na ikinagulat ni Brook dahil pareho silang makagalaw at makakalaban sa bubong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang napakalakas na slash ang pinakawalan ni Ryama. Mabuti na lang at naiwasan ito ni Zoro at agad niyang ginamit ang kanyang ultimate technique. Kaya't natamaan si Ryama, na naging sanhi ng pag-aapoy ng kanyang katawan, habang si Zoro ay nahulog mula sa bubong. Sa puntong ito, napagtanto ni Ryama na natalo siya, kaya nagpa siya siyang ibigay ang espadang Shisui kay Zoro. Ngunit iginalang pa rin ni Zoro ang kanyang kalaban, kaya bumalik ang anino ni Brook na labis na ikinatuwa niya. Sa panig ni na Chopper at Robin, nahuli sila ni Hogback. Sa puntong ito ay galit na galit si Chopper dahil lagi niyang hinahangaan si Hogback. Sa hindi inaasahan, siya ay isang hindi etikal na doktor at ginawa niya ang lahat para sa pera. Nang makita niyang hinampas niya si Sindri, kahit na dinilaan niya ang sahig ay lalong nagalit si Chopper. Sa puntong ito sinabi niya sa kanila, mahal pala niya noon si Sindri dahil mabait itong babae. Ngunit nang magtapat na sana ito sa kanya, nakita niyang may mahal itong iba, na ikinadismayan ito. Nang malaman niyang namatay si Sindri pagkatapos mahulog sa entablado, sinubukan niya ang lahat para buhayin siya. Kaya nakilala niya si Moria, at salamat sa tulong ni Moria, nabuhay muli si Sindri. Sa puntong ito, napagtanto ni Chopper na ang kanyang ginawa ay para lamang sa kanyang sariling kasiyahan, na masiyahan ang kanyang sarili. Kaya, inutusan niya si Sindri na salakayin si Chopper, ngunit tumakbo pa rin si Chopper at sinunggaban si Sindri, dahil gusto niyang tulungan si Sindri na magkamalay. Ayaw niyang patuloy itong maging puppet ni Moria. Sa hindi inaasahan, ang mga salita ni Chopper ay nakaapekto kay Sindri. Nang maglagay na ng asin si Robin sa kanyang bibig, agad silang napatigil ng anino ni Sanji. Sinalakay din sila ng anino ni Zoro, na nakakagulat na ikinagalit ng anino ni Sanji. Kaya, nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Sinasamantala ito, nakuha ni Robin si Hogback, napagtanto na ang dalawang zombie na ito ay eksaktong katulad ni Zoro at Sanji. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naloko si Hogback ni Robin na nag-utos sa dalawang zombie na tumalon. Sa puntong ito, hindi na sinunod ni Sindri ang mga utos ni Hogback. Nagkamalay na pala siya. Sa panig ni Ors, bumalik siya kay Moria na ikinagulat ni Luffy. Sa puntong ito, nakuha ni Chopper si Hogback, kaya ginamit ni Robin ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit para buhatin si Chopper, para tapusin si Hogback. Habang tinanggap ni Ors si Moria bilang kanyang amo, naikinagalit ni Luffy dahil anino niya ito. Kaya inutusan ni Moria si Ors na salakayin si Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad sila sa silid ni Hogback, kaya naman, agad na itinulak ni Chopper si Hogback, dahilan para madurog ito ng bato. Nang makitang papalapit si Ors, nagpanik si Hogback at nagmakaawa kay Sindri na tulungan siya, ngunit hindi na siya nakinig sa kanya at tumalikod siya para ngumiti kay Chopper. Kaya pareho silang dinurog ni Ors. Sa puntong ito, hinahanap ni Ors ang mga tauhan ng Straw Hat na ikinagulat ni Sanji. Sinamantala ito, inagaw ni Absalom si Nami. Kaya, patuloy na winasak ni Ors ang kastilyo. Sa panig ni Zoro, nakita nila ang isang higanteng zombie na ikinagulat nila, at nakita rin nila si Sanji sa ibaba, habang siya ay galit, na hinayaan si Absalom na kunin si Nami. Sa panig ni Usopp, nakita rin nila si Ors, na ikinatakot niya dahil napagtanto niyang hinahabol sila ni Ors. Galit na galit si Sanji sa pagharang ni Ors sa kanyang daanan. Nakilala ni Ors si Sanji bilang isang tripulante ng Straw Hat, habang si Absalom ay naghahanda na halikan si Nami. Sa panig ni Luffy, hinahabol pa rin nila si Moria, habang si Sanji ay inaatake ni Ors, na ikinabahala ng lahat dahil masyadong malakas ang zombie na iyon. Napagtanto nila na ginagamit niya ang mga diskarte ni Luffy, ngunit hindi mayunat ang kanyang mga braso, kaya agad siyang sinipa ni Sanji. Ngunit nanatiling hindi nasaktan si Ors at pinaalis niya si Sanji, kaya nahuli siya ni Ors. Nang tatapusin na ni Ors si Sanji, inatake siya ni Usopp, na ikinagalit ni Ors at agad na inatake ang lahat. Kaya't sumugod si Zoro, gamit ang kanyang pamamaraan upang putulin ang isa sa mga pangil ni Ors, ngunit siya ay itinulak niya sa langit. Inatake din siya ni Franky, ngunit pagkatapos ay itinapon niya ang buong tore sa kanila. Sa puntong ito, nahuli ni Robin si Zoro. Nang ipagpapatuloy na sana ni Ors ang pag-atake sa kanya, binaril siya ni Usopp ng asin sa kanyang bibig, ngunit dahil sa kaunting asin, wala itong epekto. Kaya nagpatuloy siya sa pag-atake at tuluyang natalo ang grupo.
Sa sandaling ito, napagtanto ni Ors na nasa paligid pa rin sina Luffy at Nami, kaya hinanap niya sila. Sa panig ni Nami, nang magising siya, nakita niya si Absalom na sinusubukang halikan siya. Buti na lang at sumulpot si Lola at pinigilan siya. Pero inisip ni Lola na gustong pakasalan ni Nami si Absalom, kaya inatake niya ito. Lumalabas na kinuha pala ni Lola ang atensyon niya, para tulungan si Nami na makatakas dahil nakita ni Lola na kaibigan niya si Nami, na ikinagalit ni Absalom at napatumba si Lola. Biglang nagpa siya si Nami na manatili. Matapos makita si Lola na hinahampas niya, nagalit si Nami. Kaya't agad na ginamit ni Nami ang kidlat upang salakayin siya, na ipinapalagay sa kanya na ito ay isang pag-ibig na kidlat, at si Absalom ay natalo din. Sa panig ni Luffy, hinahabol niya ang anino ni Moria, ngunit nakatakas siya, kaya winasak niya ang buong kagubatan. Habang hinahanap pa rin ni Ors sina Nami at Luffy, nagising na si Zoro at ang iba pa, at nagpas siyang talunin ang higanteng zombie na ito para makuha ang anino ng kanilang kapitan, na labis na ikinatuwa ni Ors dahil muli niya silang lalabanan. Tumalon siya para durugin ang buong grupo, kaya umiwas sila. Sa sandaling ito, nagpa siya si Frankie na gumamit ng isang kombinasyon na pamamaraan, na nagpapasaya kina Usopp at Chopper. Kaya siya ay pinagsama sa kanila tulad ng pag-assemble ng Power Rangers robot. Iniisip na ito ay magiging napakakol. Biglang napagtanto ni Frankie na may kulang. Kaya, sinabi niya kay Robin na sumama sa kanila. Ngunit nakita ito ni Robin bilang isang larong pambata. Napansin ni Ors na hindi na sila magbabago, kaya sinuntok niya sila sa dingding. Sa sandaling ito, naakit ni Sanji ang atensyon ni Ors. Gumamit si Zoro ng Stone Club para salakayin siya. Nang sasalakayin na sana ni Ors si Sanji, agad na binaril ni Usopp ang kanyang kamay, dahilan para madulas siya at mahulog. Agad na inihagis ni Sanji si Zoro patungo kay Ors, para matamaan niya ang kanyang siko. Ginamit din agad ni Robin ang kanyang Devil Fruit power para kontrolin ang isa pang braso ni Ors. Tapos umatake din sina Frankie at Chopper. Sa sandaling ito, napansin ni Sanji na isang paa na lang ang natitira kay Ors, kaya tumalon siya at sumipa ng diretso sa kasukasuan ng kanyang tuhod, dahilan para mahulog si Ors at hindi siya makagalaw. Nagalit ito kay Ors. Sa panig ni Perona, napansin niyang hindi maganda ang sitwasyon, kaya sinadya niyang nakawin ang barko ni Luffy at tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isa pang 7 Warlord of the Sea. Napagtanto ni Nami na kinuha ni Perona ang lahat ng mga kayamanan sa kastilyo at nagpaplanong tumakas. Kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa barkong Sunny. Sa sandaling ito, si Ors ay naipit sa lupa at hindi na siya makagalaw. Napagtanto ng grupo na ito na ang kanilang pagkakataon para sa paghihiganti, kaya't walang awa nilang binugbog siya, na pinanood ang iba pang mga zombie sa takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalaya si Ors. Sa sandaling ito, galit na galit si Ors. Biglang napagtanto ni Usopp, nasa kanya pa rin ang kamalayan ni Luffy, kaya niloko niya ito sa pagsasabing may bundok ng karne sa unahan. Agad na tinamaan nina Frankie at Zoro ang kasukasuan ng kanyang binti, dahilan para bumagsak si Ors. Nagalit si Ors dahil nalinlang siya. Sa sandaling ito, nagpa siya si Zoro na subukan ang kanyang bagong espada, at sinimulan niyang gamitin ang 3 estilo ng espada. Sa panig ni Nami, bumalik siya sa Sunny Ship upang pigilan si Perona na kunin ang lahat ng kayamanan. Nang balak niyang labanan si Nami, biglang sumulpot sa likuran nila ang Warlord of the Sea. Agad siyang nakilala ni Perona bilang si Kuma. Sa sandaling ito, nagtanong si Kuma, kung maaari kang maglakbay, saan ka pupunta? Kaya, sumagot siya na gusto niyang pumunta sa isang haunted castle, ngunit agad niyang inatake si Kuma. Sa hindi inaasahan, bahagyang nahawakan ni Kuma at nawala si Perona, dahilan para magulat ang lahat ng mga zombie at tumakas. Habang nagtataka pa si Nami ay agad namang nag-teleport si Kuma sa kanya. Tanong niya kay Nami, may kapatid si Luffy, di ba? Nakilala agad ito ni Nami bilang si Ace. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umalis si Kuma. Napagtanto ni Nami na hinahanap niya si Luffy. Sa panig ni Luffy, nahuli niya si Moria, ngunit anino lamang niya iyon. Napagtanto ni Luffy na siya ay nalinlang ni Moria at humantong sa malayo. Gusto lang pala ni Moria na akitin si Luffy palayo sa iba, kaya agad niyang hinanap ang daan pabalik. Sa panig ni Zoro, nakikipaglaban siya kay Ors upang subukan ang kanyang bagong espada. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naharang niya ang suntok ni Ors at naka-counter-attack sa kanya. Ngayon, napagtanto ni Zoro na ang espadang ito ay napakalakas, ngunit nagpagalit din ito kay Ors at patuloy niya itong inaatake ng walang humpay. Nang lumaban si Zoro, nagawang iwasan ni Ors ang bawat atake.
Sa puntong ito, napagtanto nilang kailangan nilang talunin si Ors bago mag-umaga. Kanina, nakipag-usap si Kuma kay Moria. Ipinaalam niya kay Moria na ang world government ay nangangamba na matalo siya ng Straw Hat Crew dahil natalo ni Luffy si Lucci sa Enies Lobby na ikinagalit ni Moria. Kaya't nagpa siya si Moria na agad niyang talunin ang Straw Hat upang patunayan ang kanyang lakas. Samantala, ang buong koponan ay nagsisikap na malaman kung paano talunin si Ors. Bigla, lumabas si Moria mula sa loob ni Ors na ikinagulat ng lahat. Tuwang-tuwa si Ors dahil para siyang isang higanteng robot. Napagtanto ng koponan na ang pagkatalo kay Ors ay magiging mas mahirap ngayon, ngunit determinado pa rin silang gawin ito. Kaya inutusan ni Moria si Ors na salakayin si Usopp, na ikinabahala ng lahat. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas siya ni Brook sa oras at dinala ang isang malaking bag ng asin. Ngayon, kailangan lang ng grupo na ilagay ang bag ng asin sa bibig ni Ors, pagkatapos ay maaari nilang talunin siya. Ngunit nananatiling walang pakialam si Moria, kaya nagsimulang kumilos ang buong grupo. Agad na ginamit ni Usopp ang mga Fire Stars kay Ors, na nagpapaapoy sa kanya. Tumalon si Zoro para putulin ang tore, kaya maaaring sipain ni Sanji ang mga labi patungo sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natamaan sila ni Ors pabalik kay Brook. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni na Robin at Frankie. Habang nakikipagtambalan si Usopp kay Frankie, binaril si Frankie patungo kay Moria. Ngunit naiwasan ni Moria ang kanyang pag-atake at nasuntok siya ni Ors sa pader, kaya bumagsak si Frankie. Nang tatapusin na ni Ors si Frankie, lumitaw si Nami at gumamit ng kidlat para salakayin si Ors, na nagresulta sa pagkakakuryente niya at ni Moria. Nakatayo pala si Nami sa kastilyo, kaya't si Ors ay lumiko upang salakayin si Nami. Sa pag-aakalang hindi siya maabot ng kanyang mga braso, ngunit sa pagkakataong ito ay maaari niyang i-extend ang kanyang mga braso, na ikinagulat ng buong koponan. Sa kabutihang palad, nagawa ni Robin na iligtas si Nami sa tamang oras, kaya't muli niyang inatake ang buong grupo, na nag-iwan sa kanila ng tuliro sa kung paano napahaba ang kanyang mga paa. Sa panig ni Luffy, habang sinusubukang hanapin ang kanyang daan pabalik sa iba, nakatagpo niya ang isang grupo ng mga tao na pawang biktima ng pagnanakaw ng anino ni Moria. Kaya, gusto nilang tulungan si Luffy na talunin si Moria. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Lola pala ang pinuno nila. May sikretong sandata daw sila na makakatulong kay Luffy na talunin ang higanteng zombie. Bigla silang naglabas ng anino at ipinasok ito sa katawan ni Luffy, dahilan para magiba ang pakiramdam ni Luffy. Tanong nila, marunong ka bang gumamit ng espada? Hindi ko alam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ihagis sa kanya ang isang espada, maaaring putulin ni Luffy ang isang puno, na ikinagulat niya sa kanyang sarili, dahil alam niya ang kasanayan sa espada. Nakakapagpasok pala siya ng mga anino sa kanyang katawan para lumaki ang kanyang lakas. Ngunit ang estado na ito ay tumatagal lamang ng 10 minuto, kaya't agad silang nagpasok ng maraming anino sa katawan ni Luffy, na ikinamangha ni Lola dahil si Luffy ay maaaring humawak ng hanggang 100 anino, habang ang mga normal na tao ay maaari lamang maglaman ng hanggang 20 na anino. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tuluyan nang nagbago si Luffy. Ngayon, nararamdaman niya ang isang bagong pinagmumulan ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, kaya bumalik si Luffy upang hanapin si Moria. Sa panig ni Ors, patuloy siyang umaatake sa grupo. Lumalabas na si Moria ay gumagamit ng mga anino upang iunat ang kanyang mga braso at binti, na ginagawang mapagtanto ng grupo na ang labanan na ito ay magiging mas mahirap. Biglang gumawa ng plano si Brook, kaya gumawa si Nami ng Thundercloud para mabaril ni Usopp si Brook, habang tinutulungan ni Robin si Brook na umikot, na lumikha ng malakas na pag-atake patungo kay Ors na tumatagos sa kanyang braso. Agad na umatake si Zoro. Ngunit nakaiwas si Ors, kaya hinabol niya si Brook. Pagkatapos ay pinuntirya niya si Usopp, ngunit nang sinubukan niyang iunat ang kanyang braso para atakihin siya, hindi niya magawa. Napigilan pala ni Robin si Moria, kaya mabilis siyang tinapos ni Robin. Sa pag-aakalang nanalo sila, sa hindi inaasahan, lumitaw ang anino ni Moria sa likod ni Robin, dahil nakakapagpalit din siya ng katawan gamit ang kanyang anino. Hinugot niya ang anino ni Robin at ninakaw ito, na nagpapagalit kay Sanji sa proseso. Kaya't agad na inatake ni Sanji si Moria, ngunit muling lumipat ng posisyon si Moria at bumalik sa katawan ni Ors. Nang haharapin na ni Ors si Robin, nakialam si Sanji. Samantala, nasa balikat ni Ors si Chopper, pinag-aralan ang katawan ni Ors. Nang inatake siya ni Ors, lumiit at umiwas si Chopper sa kanyang pag-atake, kaya agad na nag-counter-attack sina Chopper at Sanji, ngunit nananatiling hindi nabigla si Ors at agad na gumamit ng barrage of punches upang atakehin ang dalawa. Kaya,
natalo rin sina Sanji at Chopper. Ngayon, tanging sina Zoro, Usopp, at Nami na lang ang natitira, na ikinababahala ni Usopp, ngunit patuloy pa rin si Zoro na tumayo sa kanyang daanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabato siya sa pader. Lumalabas na si Zoro ay nakakuha ng atensyon sa kanyang sarili, na nagpapahintulot kay Usopp na talunin si Moria. Sa sandaling ito, tumalon si Ors at naghatid ng isang malakas na suntok kay Zoro, ngunit nagawa niyang harangan ito. Iniisip na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na hinampas ni Ors si Zoro sa dingding at natalo ito. Nang samantalahin ang pagkakataon, agad na binaril ni Usopp ang asin sa bibig ni Ors. Ito ay labis na ikinatuwa ni Usopp dahil naniniwala silang nanalo sila sa labanan. Sa pag-aakalang tatakas ang anino ni Luffy, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ng anino ni Moria ang bag ng asin, kaya agad na natalo ni Ors sina Usopp at Nami. Habang tuwang-tuwa siyang tinapakan ng mga ito ng paulit-ulit, buti na lang at saktong dumating si Luffy at naligtas silang dalawa, na ikinagulat ni Usopp at Nami, dahil nakita nito ang kasalukuyang anyo ni Luffy. Kaya't agad na inatake ni Ors si Luffy, ngunit hinarangan lamang niya ito ng isang kamay ang suntok, na ikinamangha ni Moria. Patuloy na sinuntok ni Luffy si Ors palayo sa kagubatan, dahilan para hindi makapaniwala sina Nami at Usopp. Dahil masyado nang malakas si Luffy, madali niyang napabagsak si Ors. Sa sandaling ito, tumakbo ang grupo ni Lola para tulungan ang grupo ni Luffy, habang walang humpay na umaatake si Luffy kay Ors. Pagkatapos ay itinapon niya siya pabalik sa kastilyo, na ikinagalit ni Ors at inatake si Luffy, ngunit siya ay nilaslas ni Luffy. Habang nag-aalala si Moria, agad siyang sinuntok ni Luffy sa mukha at pagkatapos ay gumamit ng sunod-sunod na suntok, na nagpabagsak kay Ors sa kastilyo, na ikinagulat ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naubusan na ng oras si Luffy, kaya, agad na umalis ang mga anino sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagsasaya, nang makitang natalo ni Luffy sina Moria at Ors. Bigla, napatayo muli si Ors na ikinasindak ng lahat. Habang tatakbo na sana sila pabalik sa kagubatan, tumayo si Zoro, at hindi nila makita kahit saan ang ibang miyembro ng Straw Hat Crew. Lumalabas, na nagsimula ng kumilos ang grupo ni Luffy. Gumawa agad si Robin ng hagdanan para madala ni Brook si Luffy sa tuktok ng kastilyo. Si Nami ay agad na nagpaulan ng bagyo kay Ors. Sa sandaling ito, natapos na ni Frankie ang paggawa ng freezing machine at binaril ito kay Ors, na nagpipigil sa kanyang mga binti at nagyelo. Pagkatapos ay sinipa ni Sanji ang isang malaking kadena upang pigilan siya, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Ors. Pagkatapos ay ibinato ni Brook si Luffy pababa, at agad niyang ginamit ang Gear 3 upang palakihin ang kanyang braso. Habang nilalaslas ni Zoro si Ors, hinila ni Sanji ang kadena, itinuwid ang kanyang gulugod. Plano pala ito ni Chopper. Sa wakas, nagpakawala si Luffy ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha, na tuluyang nabasag ang spine ni Ors. Kaya tuluyan na siyang natalo, na labis na ikinatuwa ng grupo ni Lola. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nilang lumiit si Luffy. Sa ngayon, nagsimula nang sumikat ang araw. Bigla, nagkamalay si Moria, na ikinagulat ng lahat dahil hindi pa siya natatalo. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit at sinimulang i-absorb ang lahat ng anino ng zombie horde, na naging sanhi ng pagbabago ng kanyang katawan. Habang 100 anino lamang ang kaya ni Luffy, ang katawan ni Moria ay maaaring maglaman ng 1,000 anino, na nagiging isang higante, na nag-aalala sa lahat at nawawalan ng pag-asa na matalo si Moria. Nang makita ang kapangyarihan ni Moria, natakot ang lahat at tumakas, habang ang araw ay sumikat at sinusunog sila. Ngunit napagtanto ni Lola na hindi sumusuko ang grupo ni Luffy, kaya, nagpasya si Luffy na labanan siya. Ginamit niya ang Gear 2 at nagmamadaling salakayin si Moria, na naging dahilan upang magsimulang makatakas ang mga anino sa loob ng kanyang katawan. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na hindi kayang kontrolin ni Moria ang 1,000 anino, ngunit agad niyang nahuli si Luffy at naghatid ng isang malakas na suntok sa kanya. Ang makita siyang tinatapakan si Luffy, na iniisip ng lahat na siya ay natalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na tumayo si Luffy, kaya ginamit ni Luffy ang Gear 3 na sinamahan ng Gear 2 para maghanda sa pag-atake kay Moria, na ikinabahala ng lahat dahil sa huling pagkakataon ay hindi na kaya ng kanyang katawan ang teknik na ito. Ngunit sumugod pa rin si Luffy upang salakayin si Moria, dahilan upang ang mga anino sa loob ng katawan ni Moria ay gustong kumawala, kaya agad niyang tinakpan muli ang kanyang bibig. Sa puntong ito, sabi ni Luffy, "Anino ko, kung gusto mong maging hari ng pirata, bumalik ka sa akin." Kaya naman agad na nagpakawala si Luffy ng isa pang malakas na suntok,
na naging sanhi ng pagbagsak ng kastilyo at pagdurog ni Moria sa ilalim, kaya lahat ng anino sa loob ng kanyang katawan ay nakatakas. Biglang sumikat ang araw sa grupo ni Luffy, nasusunog ang kanilang mga katawan. Ngunit hindi sila nag-alala at patuloy na naghintay. Habang ang mga anino ay bumabalik sa kanilang mga may-ari, na nagpapasaya sa mga tao sa buong mundo, dahil ang kanilang mga anino ay bumalik. Sa panig ng grupo ni Luffy, ngunit nabawi rin nila ang kanilang mga anino, kaya't ang kanilang mga katawan ay naibalik. Ngunit napagtanto ng mga tao na hindi pa rin nagigising si Luffy. Dahil gamit ang Gear 2, naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Sa puntong ito, tuwang-tuwa ang grupo ni Lola, dahil tinulungan sila ng grupo ni Luffy na mabawi ang kanilang anino. Biglang naalala ni Nami, may isa pang Warlord of the Sea na naruroon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagmamasdan pa rin sila ni Kuma na agad na ikinabahala ng lahat. Sa puntong ito, inutusan ng pamahalaang pandaigdig si Kuma na lipulin ang lahat sa islang ito, kaya nagsimulang kumilos si Kuma. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang kisap mata, nag-teleport si Kuma sa grupo ni Lola. Sa isang light touch lang, na-incapacity niya ang maraming tao, na ikinasindak ng lahat. Bigla siyang nag-teleport sa kinaroroonan ni Zoro. Napagtantong hinahamon siya, nagpa siya si Zoro na labanan siya. Kaya't agad na inatake ni Zoro si Kuma, ngunit nakaiwas ito, at agad itong nag-counter-attack. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng kanyang kapangyarihan na ikinagulat ng lahat. Naiharang pa niya ng kamay ang espada ni Zoro. Sa puntong ito, sinabi ni Kuma sa kanila, kumain siya ng Nekyu no Mi Devil Fruit, na nagbigay sa kanyang kamay ng pop-pam na kakayahan ng tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang atake lang ay napatumba niya si Franky. Ang paglipat na ito ay tinawag na pressure cannon, na maaaring itulak ang hangin ng napakabilis, kahit nasa bilis ng liwanag. Kaya, patuloy na inatake ni Kuma si Zoro, ngunit nagawa niyang umiwas at makalaban sa pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napabalikwas agad si Zoro. Nang tatapusin na ni Kuma si Zoro, agad na pumagitna si Sanji. Ngunit napakatigas ng katawan ni Kuma na nagdulot ng matinding pananakit sa kanyang binti. Habang hindi alam ng grupo kung paano talunin si Kuma, nag-compress siya ng napakalaking airblock. Gamit ang kapangyarihan ng Devil Fruit ni Kuma, nagsimulang lumiit ang airblock. Napagtanto ni Robin na para itong bomba. Sa puntong ito, nangako si Kuma na ililigtas ang buhay ng lahat kung ibibigay nila sa kanya si Luffy. Sa hindi inaasahan, tumanggi ang lahat, kaya pinakawalan ni Kuma ang airbomb mula sa kanyang kamay, na lumikha ng isang malaking pagsabog na bumalot sa buong Morias Island. Sa puntong ito, bumagsak ang lahat. Nang kukunin na sana ni Kuma si Luffy, agad na sumulpot si Zoro at inatake ito. Noon nalaman ni Zoro na si Kuma ay isang cyborg, kaya nagpaputok siya ng laser beam kay Zoro. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya. Sa puntong ito, sinabi ni Kuma kay Zoro na siya ay isang pacifista, isang biomechanical na nilikha ni Dr. Vegapunk. Napagtanto ni Zoro na gusto niyang kitilin ang buhay ni Luffy, kaya, aniya, gamitin ang buhay ko kapalit ng buhay niya. Nagulat ito kay Kuma. Sino ang nagtanong? Wala ka bang ambisyon? Kung kahit ang aking kapitan ay hindi ko kayang protektahan, ano ang karapatan kong magkaroon ng ambisyon? At naniniwala si Zoro na tiyak na magiging hari ng pirata si Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humakbang si Sanji. Gusto rin niyang gamitin ang kanyang buhay para ipagpalit ang kay Luffy. Ngunit agad na pinawalang malay ni Zoro si Sanji, dahil ayaw niyang may ibang magsasakripisyo, kaya, pumayag si Kuma. Biglang hinawakan ni Kuma si Luffy at ginamit ang kapangyarihan ng Devil Fruit, para itulak palabas ang lahat ng sakit at pagod ni Luffy, na ginawa itong pulang-bula. Nang ipasailalim pa lang ni Kuma kay Zoro ang isang maliit na bahagi nito ay agad itong nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sa kabila nito, sinubukan pa rin ni Zoro na tiisin ang bula para mailigtas ang kanyang kapitan. Sa puntong ito, nagpa siya si Kuma na umalis. Pakiramdam niya ay talagang kamangha-mangha ang mga kasamahan ni Luffy, karapat-dapat na maging anak ni Dragon. Sa puntong ito, nagising na ang lahat. Napagtanto nila na walang namatay. Sa hindi inaasahan, napakalusog ni Luffy, wala na siyang nararamdamang sakit. Agad namang hinanap ni Sanji si Zoro na ikinagulat niya, dahil puno ng dugo ang katawan ni Zoro. Sa wakas, natapos ang labanan. Habang naghahanda ang grupo ni Luffy na magdiwang, napansin ni Chopper na malala ang injury ni Zoro. Napagtanto ni Sanji na nakita na ng dalawang ito ang lahat, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag sabihin kay Luffy, dahil ayaw ni Sanji na malaman ni Luffy na nasugatan si Zoro dahil sa kanya. Nag-eavesdrop din si Robin sa lahat.
Sa puntong ito, masayang nagpipista ang lahat habang nagbubuhos ng alak si Luffy para inumin ni Zoro, para matulungan siyang magising. Di nagtagal, nagsimulang tumugtog si Brook ng kanyang musika upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa grupo ni Luffy, na labis na nagpasaya sa lahat. Sa sandaling ito, muling tinanong ni Luffy si Brook, "Gusto mo bang maging crewmate namin?" At sinabi sa kanya ni Luffy na nagkita na sila ni Lebon. Kahit na 50 taon na ang nakalipas, hinihintay pa rin ni Lebon si Brook. Nagulat ito kay Brook, hindi niya inaasahan na nakasalubong ng grupo ni Luffy si Lebon, na ikinaiyak ni Brook dahil alam niyang naghihintay pa rin si Lebon sa kanya. Kaya, umayag si Brook na sumali sa mga tauhan ng Straw Hat, na labis na ikinatuwa ng lahat. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.